Maligayang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na minamahal. Magkakaroon tayo ng napakagandang simula ng araw dahil nandito tayo sa harapan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon na binibigay sa atin ng aming Diyos upang makakuha ng bagong puwersa, bagong pag-asa at bagong direksyon sa aming buhay. Hindi tayo nandito ng pagkakataon lamang, kundi dahil may layunin ng Panginoon para sa amin ngayong araw na ito. Nais kong batiin kayong lahat na may puso ng pagmamahal at pasasalamat dahil pinili ninyong magsimula ng inyong araw kasama namin dito sa panalangin ito. Pasasalamat ako ng lubha sa aming Panginoong Diyos dahil binigay niya sa atin ang pagkakataong makita ang bagong araw na ito. Salamat dahil binuksan niya ang aming mga mata upang makita namin ang kanyang kagandahan sa lahat ng bagay na nakapaligid sa amin. Salamat dahil hininga ng buhay na mula sa kanya ay patuloy na bumubuhay sa aming mga katawan. Salamat dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi naglalaho kundi patuloy na dumadaloy sa aming mga puso araw-araw. Salamat dahil kahit may mga pagsubok na dumating sa nakaraang mga araw, nandito pa rin tayo dahil sa kanyang walang hanggang awa at habag. Salamat dahil hindi niya tayo pinabayaan kahit minsan sa aming mga paglalakbay. Salamat dahil ang kanyang mga pangako sa amin ay totoo at hindi nagbabago. Salamat dahil may mga bagong pagkakataon na naghihintay sa amin ngayong araw na ito. Ngayong umaga, nais nating pag-usapan ang tungkol sa pagkuha ng lakas mula sa Diyos. Marami sa atin ay nakakaranas ng pagkapagod, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kalooban. May mga araw na parang walang natitira pang lakas upang magpatuloy. May mga sandali na parang ang bigat ng mundo ay nakapatong sa aming mga balikat. Ngunit nandito tayo ngayong umaga upang alamin na may pinagkukunan tayo ng walang hanggang lakas at yun ay ang aming Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nakatakdang mabuhay sa sariling lakas lamang, kundi sa lakas na nagmumula sa Kanya na lumikha sa langit at lupa. Ang aming bersikulo para ngayong umaga ay mula sa aklat ng Isaiah 40:31 na nagsasabi, "Ngunit ang mga nag-aantay sa Panginoon ay makakakuha ng bagong lakas. Sila ay lilipad na may mga pakpak na tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay maglalakad at hindi mahihina." Ano ang ibig sabihin ng bersikulo na ito? Sinasabi dito na ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon na naghihintay sa Kanya at umaasa sa Kanyang kalooban ay makakakuha ng lakas na hindi nagmumula sa kanilang sarili. Ito ay lakas na mas mataas pa sa lahat ng pisikal na kakayahan ng tao. Ito ay lakas na nagmumula sa Espiritu ng Diyos na naninirahan sa loob natin. Ang mga agila ay kilala dahil sa kanilang kakayahang lumipad ng mataas at malayo na hindi madaling napapagod, at ganyan din tayo kapag nakakakuha tayo ng lakas mula sa Panginoon. Hindi natin kailangan na maging sanay sa pagkakapagod at kawalan ng pag-asa dahil may pinagkukunan tayo ng walang hanggang lakas. Kaya naman, mga kapatid, samahan ninyo ako sa panalangin ito. Magkakaisa tayo sa paghiling sa aming Panginoong Diyos na bigyan tayo ng lakas na kailangan natin hindi lamang para sa araw na ito, kundi para sa lahat ng mga araw na darating. Magpatunay tayo sa Kanya na handang-handa tayong tanggapin ang Kanyang mga biyaya at mga pagpapala. Buksan natin ang aming mga puso sa Kanyang presensya at hayaan nating ang Kanyang Espiritu ay mamuno sa lahat ng aming mga gawain ngayong araw. Huwag nating takutin ang mga hamon na maaaring dumating sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon na nagwawagi sa lahat ng mga laban. Magsimula na tayo sa aming panalangin sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Aming Panginoong Diyos, Ama sa langit, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pagpupugay at paggalang sa inyong kadakilaan. Kinikilala namin na kayo ang Panginoon ng lahat, ang Alpha at Omega,
ang simula at wakas ng lahat ng bagay. Kinikilala namin na walang ibang Diyos na tulad ninyo na puno ng kapangyarihan, karunungan at pagmamahal na walang hanggan. Kinikilala namin na ang bawat hininga na aming ginagawa ay galing sa inyong kamay at sa inyong habag lang kami nabubuhay araw-araw. Salamat po dahil pinili ninyong magbigay sa amin ng bagong araw na ito na puno ng mga posibilidad at mga pagkakataong makita namin ang inyong kamanghamanghang mga gawa. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil habang natutulog kami kagabi, kayo ay nagbabantay sa amin. Salamat dahil hinayaan ninyong ang aming mga katawan ay makapagpahinga at makakuha ng lakas mula sa tulog. Salamat dahil sa mga sandaling iyon ng kapahingahan, kayo ay naging aming proteksyon laban sa lahat ng mga kasamaan at panganib na maaaring dumating. Salamat dahil ginising ninyo kami ngayong umaga na may buhay pa ring lumalaban sa aming mga katawan. Salamat dahil ang sikat ng araw na aming nakikita ay patunay na kayo ay gumagawa ng mga bagong bagay araw-araw. Salamat dahil ang hangin na aming nalanghap ay sagisag ng inyong espiritu na nagbibigay buhay sa aming mga kaluluwa. Salamat dahil ang mga mata namin ay nakakakita ng mga tanawin na nagpapakita ng inyong kariktan at kadakilaan sa lahat ng inyong mga nilikha. Nakikilala namin, Panginoong Diyos, na kayo ay nandito sa aming kapaligiran ngayong umaga. Hindi kayo malayo, kundi napakalapit sa aming mga puso. Nararamdaman namin ang inyong presensya na pumapalibot sa aming mga buhay. Naniniwala kami na ang inyong espiritu ay nakikipag-usap sa aming mga espiritu ngayong mga sandaling ito. Alam namin na kayo ay nakakakita sa lahat ng mga pangangailangan namin, sa lahat ng mga takot namin, sa lahat ng mga pag-asa namin. Alam namin na kayo ay nakakaintindi sa lahat ng mga damdamin namin kahit hindi pa namin nasasalita. Kaya po lumapit kami sa inyo ngayong umaga na may ganap na tiwala na maririnig at sasagutin ninyo ang aming mga panalangin. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, nais namin pag-usapan kasama ninyo ang tungkol sa lakas na nagmumula sa inyo. Nakikita namin sa inyong salita na sinabi ninyo sa aklat ng Isaya na ang mga nag-aantay sa inyo ay makakakuha ng bagong lakas. Ito po ang aming pangangailangan ngayong araw. Marami sa amin ay nakakaramdam ng pagkapagod mula sa mga responsibilidad sa buhay. May mga anak na kailangan alagaan, mga trabaho na kailangan tapusin, mga problema na kailangan solusyonan, may mga sakit na kinakailangan gamutan, mga utang na kailangan bayaran, mga relasyon na kailangan ayusin. Minsan po, Panginoon, parang napakabigat na ng lahat ng mga bagay na kailangan namin gawin at parang kulang ang aming sariling lakas. Pero salamat po dahil sa bersikulo ninyong ito ay nakikita namin na hindi po tayo mag-iisa sa mga pagdadala ng mga responsibilidad na ito. Sinasabi po ninyo na ang mga taong nag-aantay sa inyo na nagtitiwala sa inyo at nagtitiyaga sa paghingi ng tulong sa inyo ay makakatanggap ng lakas na hindi nanggagaling sa kanilang sarili. Ito po ay lakas na mas mataas pa sa lahat ng kaisipan ng tao. Ito ay lakas na nagmumula sa inyong espiritu na walang hangganan at walang limitasyon. Kinikilala po namin ngayong umaga na kami ay mga taong may kahinaan. Aminado po kami na may mga sandali na nawawala ang aming tiwala. May mga araw na nagiging mahinhin ang aming loob dahil sa sobrang dami ng mga problemang kinakaharap. May mga gabi na hindi kami makatulog dahil sa sobrang iniisip ang mga bagay na mangyayari kinabukasan. May mga umaga na hindi kami masigasig na bumangon dahil parang walang magandang mangyayari sa araw na yon. Kilala po ninyo ang mga kahinaan namin, Panginoong Diyos, at sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang inyong pagmamahal sa amin. Kaya po ngayong umaga, humingi po kami sa inyo ng lakas na kailangan namin upang magpatuloy. Humingi po kami na bigyan ninyo kami ng matatag na kalooban upang harapin ang lahat ng mga hamon na maaaring dumating sa araw na ito.
Humingi po kami na bigyan ninyo kami ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon sa lahat ng mga sitwasyon na aming kinakaharap. Humingi po kami na bigyan ninyo kami ng kapayapaan sa aming mga puso upang hindi kami madala ng mga alalahanin at mga takot. Humingi po kami na bigyan ninyo kami ng pag-asa na magpatuloy na titingin sa mga magagandang bagay na inihahanda ninyo para sa amin. Humingi po kami na bigyan ninyo kami ng pasensya sa mga pagkakaantala at mga hirap na hindi pa namin nakukuha ang mga sagot sa aming mga panalangin. Humingi po kami na bigyan ninyo kami ng malasakit sa mga taong nakapaligid sa amin upang maging instrumento kami ng inyong pagmamahal sa kanila. Sa aklat ng Deuteronomio 31:6, sinabi po ninyo, magkaroon ng lakas at tapang. Huwag kayong matakot o magpanik dahil sa kanila, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan. Salamat po sa pangakong ito, Panginoong Diyos. Nakakapagtiyak kami na hindi kami mag-iisa sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Sa aklat ng Philippians 4:13, sinabi rin ni Pablo, lahat ay kaya ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Ito po ay nagpapatunay na ang lakas na kailangan namin ay nanggagaling sa aming Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng sa 2 Corinthians 12:9, sinabi rin po ninyo, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan. Kaya po ngayong umaga tatanggapin po namin ang inyong biyaya at hahayaan namin na ang inyong kapangyarihan ay gumana sa aming mga kahinaan. Sa aklat ng Psalm 46:1-2 nakasulat po, ang Diyos ay aming kanlungan at lakas, isang napakadaling mahanap na tulong sa panahon ng kagipitan, kaya hindi kami matatakot kahit ang mundo ay magbago. Ngayong umaga po, ginagawa po namin si Jesus na aming kanlungan. Tumakbo po kami sa inyo dahil alam namin na tanging sa inyo lamang makakakuha ng tunay na proteksyon at lakas. Ngayong umaga po, ipinangangako po namin sa inyo na susubukan namin na maging mga taong naglalakad ayon sa inyong kalooban. Ipinangangako po namin na hindi namin kalilimutan na ang lahat ng lakas na aming natanggap ay nagmula sa inyo. Ipinangangako po namin na gagamitin namin ang lakas na ibibigay ninyo sa amin upang maging biyaya sa mga taong nakapaligid sa amin. Ipinangangako po namin na sa lahat ng mga pagwawagi na makakamit namin, kayo ang papurihan namin at hindi ang aming sarili. Ipinangangako po namin na sa mga panahong mararanasan namin ang inyong lakas, magbabahagi kami sa mga testimonya na ito sa iba upang sila rin ay makakita ng inyong kadakilaan. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, nais din po namin makipag-usap sa inyo tungkol sa aming mga pamilya. Alam po ninyo na ang aming mga pamilya ay napakahalagang parte ng aming buhay. Kayo po ang naglagay sa amin sa mga pamilyang ito hindi dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil may mga layuning nais ninyong makamit sa pamamagitan ng mga relasyong ito. Humingi po kami sa inyo na pagpalain ninyo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya ngayong araw na ito. Sa mga asawa namin, humingi po kami na bigyan ninyo sila ng kalusugan, kapayapaan at kasiyahan sa lahat ng mga gawain na kanilang ginagawa. Humingi po kami na protektahan ninyo sila sa lahat ng mga panganib na maaaring makasalubong nila sa kanilang mga biyahe. Humingi po kami na bigyan ninyo sila ng karunungan sa lahat ng mga desisyong gagawin nila ngayong araw. Humingi po kami na palakasin ninyo ang aming mga relasyon sa isa't isa at gawing mas matatag pa ang aming pagmamahal. Sa aming mga anak, Panginoong Diyos, humingi po kami na gabayan ninyo sila sa lahat ng mga hakbang na gagawin nila ngayong araw. Sa mga anak naming nasa paaralan, humingi po kami na bigyan ninyo sila ng kakayahang matuto at umintindi sa lahat ng mga aral na itinututuro sa kanila. Protektahan po ninyo sila sa lahat ng mga masasamang impluensya na maaaring makasalamuhan nila.
Bigyan po ninyo sila ng mga kaibigan na magdadala sa kanila sa mas malapit sa inyo. Sa mga anak naming nasa trabaho na, humingi po kami na pagpalain ninyo ang kanilang mga gawain at gawing matagumpay ang lahat ng mga proyektong ginagawa nila. Protektahan po ninyo sila sa mga aksidente at kasamaang maaring mangyari sa kanila. Humingi din po kami, Panginoong Diyos, para sa aming mga magulang at mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Alam po namin na marami sa kanila ay may mga sakit na at may mga limitasyon na sa kanilang mga kakayahan. Humingi po kami na bigyan ninyo sila ng komportabling karanasan sa araw-araw. Bawasan po ninyo ang mga sakit na nararamdaman nila. Bigyan po ninyo sila ng mga araw na mas malinaw ang kanilang isipan at mas masaya ang kanilang mga damdamin. Humingi po kami na magkaroon sila ng mga kasama na mag-aalaga sa kanila na may mabuting kalooban at pasensya. Para sa aming mga kapatid at mga pinsan at lahat ng mga kamag-anak, humingi po kami na gabayan ninyo sila sa lahat ng mga problema na kinakaharap nila. May mga kakambal naming may mga utang na hindi pa nababayad. May mga naghihirap na maghanap ng trabaho. May mga sakit na hindi pa gumagaling. Humingi po kami na magbigay kayo ng mga solusyon sa lahat ng mga sitwasyong ito. Gawing daan po ninyo ang mga taong makakatulong sa kanila. Buksan po ninyo ang mga pintuan na magdadala sa kanila sa mga oportunidad na magbabago ng kanilang mga kalagayan. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, humingi din po kami sa inyo para sa aming kalusugan. Alam po namin na ang aming mga katawan ay templo ng inyong Espiritu Santo. Kaya naman, humingi po kami na ingatan ninyo ang mga katawang ito na binigay ninyo sa amin. Sa mga may mga sakit sa amin, humingi po kami ng pagpapagaling. Sa mga may diabetes, humingi po kami na kontrolin ninyo ang kanilang mga asukal sa dugo. Sa mga may high blood pressure, humingi po kami na normal na maging ang kanilang presyon. Sa mga may mga sakit sa puso, humingi po kami na palakasin ninyo ang kanilang mga puso. Sa mga may mga problema sa mga bato, humingi po kami na gumana ng maayos ang kanilang mga organ. Sa mga may mga sakit na hindi pa nakikilala ng mga doktor, humingi po kami na ipakita ninyo sa mga manggagamot kung ano ang tamang lunas na kailangan. Humingi din po kami, Panginoong Diyos, na bigyan ninyo kami ng karunungan sa pag-aalaga ng aming mga katawan. Gabayan po ninyo kami sa pagpili ng mga pagkaing kakain namin. Bigyan po ninyo kami ng diskarte upang makapag-exercise ng regular. Protektahan po ninyo kami sa mga aksidenteng maaring makamtan ng aming mga katawan. Bigyan po ninyo kami ng mahimbing na tulog gabi-gabi upang makakuha ng sapat na pahinga ang aming mga katawan. Panginoong Diyos, humingi din po kami sa inyo para sa mga kapatid naming nakakulong sa iba't ibang mga bisyo at mga kasamaan. May mga kilala po kaming nalulunod sa pag-inom ng alak, may mga nagiging masyadong dependent sa mga droga, may mga nagiging addict sa sugal, may mga nalulunod sa pornografiya at iba pang mga kasamaang sexual. Humingi po kami na palayain ninyo sila sa lahat ng mga pagkakatali na ito. Ipakita po ninyo sa kanila na may mas magandang buhay na naghihintay sa kanila kapag tumalikod na sila sa mga ganitong mga gawi. Bigyan po ninyo sila ng lakas na huminto sa mga gawaing nakakasama sa kanila at sa mga taong mahal nila. May mga kilala din po kaming nalulunod sa galit, hindi makapatawad sa mga taong nakapanakit sa kanila. Humingi po kami na gawing malinis ang kanilang mga puso at bigyan sila ng kakayahang magpatawad. May mga kilala po kaming masyadong inggit sa mga tagumpay ng iba, hindi matutuwa sa mga biyayang natanggap ng kanilang mga kapitbahay. Humingi po kami na palitan ninyo ang kanilang mga pusong puno ng inggit, ng mga pusong nagagalak sa kapakanan ng iba. Ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, humingi din po kami sa inyo para sa mga sitwasyong espesifiko na kinakaharap namin.
May mga kasong legal po na hindi pa natapos, humingi po kami na maging pabor sa amin ang mga desisyon ng mga hukom. May mga aplikasyon po para sa mga visa na hindi pa approved, humingi po kami na mapabilis ang proseso at maging positibo ang mga resulta. May mga negosyong hindi pa umuusad ng maayos, humingi po kami na magbigay kayo ng mga customer at mga kliyenteng magdadala ng malaking kita sa aming mga negosyo. May mga estudyanteng mag-i-exam sa mga susunod na araw. Humingi po kami na bigyan ninyo sila ng malinaw na isip at mabuting memorya upang matandaan nila ang lahat ng mga aralin na nag-aral sila. May mga mag-a-apply sa trabaho, humingi po kami na maging matagumpay ang kanilang mga interviews at matanggap sila sa mga posisyong naaayon sa kanilang mga kakayahan. May mga naghihintay ng mga resulta ng mga medical tests. Humingi po kami na maging magaganda ang mga resulta at walang masasamang sakit na makikita. Humingi din po kami, Panginoong Diyos, para sa aming bansa, ang Pilipinas. Alam po namin na ang aming bansa ay may maraming mga problema. Kahirapan, korupsyon, kawalan ng trabaho, droga, krimen. Humingi po kami na bigyan ninyo ang aming mga pinuno ng karunungan upang makagawa sila ng mga programa at patakaran na magdadala ng tunay na pagbabago sa bansa. Bigyan po ninyo ang aming presidente ng mabuting mga payo giver na mag-aabot sa kanya ng mga tamang impormasyon. Protektahan po ninyo ang mga taong gumagawa ng tama laban sa mga taong gustong makipagkontrata sa mga korap na gawain. Humingi din po kami para sa mga kapulisan at mga sundalo na naglilingkod sa amin. Protektahan po ninyo sila sa lahat ng mga panganib na kinakaharap nila sa araw-araw. Bigyan po ninyo sila ng tapang at integridad na gawin ang kanilang mga tungkulin ng walang kinikilingan. Sa mga teacher at mga government workers, humingi po kami na gabayan ninyo sila na maging faithful sa kanilang mga responsibilidad at maging mabuting halimbawa sa mga taong nakakasama nila. Para sa aming mga iglesia dito sa Pilipinas at sa buong mundo, humingi po kami, Panginoong Diyos, na bigyan ninyo ang mga pastor at mga church leaders ng karunungan at kapangyarihan upang maituro nila ng wasto ang inyong salita. Protektahan po ninyo ang mga iglesia sa mga false teachings at mga doktrinang hindi sumasalamin sa katotohanan ng Biblia. Pagpalain po ninyo ang mga misyonerong naghahandog ng kanilang mga buhay upang maibahagi ang ebanghelyo sa mga lugar na hindi pa nakakakila sa inyo. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoong Hesukristo, humingi po kami na gumawa kayo ng mga paraan upang marinig nila ang inyong salita. Gamitin po ninyo ang mga testimonya namin, ang mga gawa namin, at ang mga salita namin upang makita nila na kayo ay buhay at nakikipag-ugnayan sa mga taong sumasasampalataya sa inyo. Bigyan po ninyo kami ng mga pagkakataon na makipag-usap sa kanila tungkol sa mga ginawa ninyong biyaya sa aming mga buhay. Para sa mga kapatid namin na nanonood ngayon at sa lahat ng mga sumusunod sa ministeryo na ito, humingi po kami, Panginoong Diyos, na pagpalain ninyo ang bawat isa sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng mga sagot sa mga panalangin na matagal na nilang hinihiling sa inyo. Bigyan po ninyo sila ng mga financial breakthroughs na matagal na nilang hinihintay. Bigyan po ninyo sila ng mga relasyon na magdudulot ng kasiyahan sa kanilang mga buhay. Protektahan po ninyo ang kanilang mga pamilya sa lahat ng mga kasamaang maaaring dumating. Gabayan po ninyo sila sa lahat ng mga mahahalagang desisyong gagawin nila sa mga susunod na buwan. Ngayong lumilipas na ang mga minutong ito ng aming panalangin, Panginoong Diyos, nais din po namin na mag-usap sa inyo tungkol sa aming mga pangangailangan sa aspeto ng pananalapi at trabaho. Alam po ninyo na ang karamihan sa amin ay nakasalalay sa mga regular na kita upang matugunan ang mga araw-araw naming mga pangangailangan. May mga rent na kailangan bayaran, mga grocery na kailangan bilhin, mga tuition fees ng mga anak na kailangan silutin, mga utility bills na kailangan setlin. Humingi po kami sa inyo
Nabigyan ninyo kami ng sapat na kita upang hindi kami mag-alala sa mga pangunahing pangangailangang ito. Sa mga may mga trabaho na, humingi po kami na bigyan ninyo sila ng job security. Protektahan po ninyo sila sa mga retrenchment at mga layoffs na maaaring mangyari sa kanilang mga kumpanya. Bigyan po ninyo sila ng magagandang relasyon sa kanilang mga boss at mga katrabaho. Bigyan po ninyo sila ng mga oportunidad na mag-excel sa kanilang mga ginagawa upang makakuha sila ng mga promotion at salary increase. Para sa mga may mga negosyo, humingi po kami na magbigay kayo ng maraming customers na magdadala ng malaking profits sa kanilang mga ventures. Para sa mga naghahanap pa ng trabaho, humingi po kami, Panginoong Diyos, na magbukas kayo ng mga pintuan na hindi pa nabubukas sa kanila. Ipakita po ninyo sa kanila ang mga job openings na swak sa kanilang mga qualifications at mga gusto nilang gawin. Bigyan po ninyo sila ng confidence sa mga interviews at gawing matagumpay ang kanilang mga applications. Para sa mga estudyanteng malapit nang magtapos, humingi po kami na ihanda na ninyo ang mga trabahong magiging first jobs nila. Humingi din po kami, Panginoong Diyos, na turuan ninyo kami ng wisdom sa pag-handle ng mga pera namin. Marami sa amin ay may mga tendency na gumastos ng hindi nag-iisip o kaya naman ay sobrang kuripot na hindi na namin nai-enjoy ang mga biyayang binibigay ninyo sa amin. Ituro po ninyo sa amin ang tamang balanse sa pagitan ng pag-save para sa future at pag-enjoy sa mga blessings na natanggap namin sa present. Turuan po ninyo kami na maging generous sa mga taong nangangailangan, pero maging wise din sa mga investments at mga financial decisions na ginagawa namin. Para sa mga may mga utang, humingi po kami na bigyan ninyo sila ng mga paraan upang mabayaran nila ang mga ito. Protektahan po ninyo sila sa mga abusive na mga credit companies at mga loan sharks na namamantik sa kanilang mga kahirapan. Bigyan po ninyo sila ng disiplin na hindi na muling makakaulit sa mga ganitong mga sitwasyon. Ngayong pagtatapos na ng aming panalangin, Panginoong Diyos, nais po namin na magbigay ng mga deklarasyones na nakabase sa inyong mga salita. Dahil sinabi ninyo sa aklat ng Numbers 23:19 na hindi tao si Diyos upang magsinungaling, ni anak ng tao upang magsisi. Nagsabi ba siya at hindi gagawin? Nagsalita ba at hindi tutuparin? Kaya naman naniniwala kami na ang lahat ng mga pangako ninyo sa amin ay matutupad. Dahil sinabi ninyo sa aklat ng Jeremiah 29:11 na sapagkat alam ko ang mga planong iniisip ko tungkol sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga planong pangkapakanan at hindi para saktan kayo upang magbigay sa inyo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya naman dinedeclare po namin ngayong araw na ito na ang mga plano ninyo para sa aming mga buhay ay magaganda at puno ng pag-asa. Dahil sinabi ninyo sa aklat ng Romans 8:28 na, at alam natin na sa mga nagsisimahal sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungang magkakasamang magkaroon ng mabuti sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya naman dinedeclare po namin na kahit may mga bagay na hindi namin nauunawaan sa aming mga buhay, lahat ng ito ay nagtutulungan para sa aming kapakinabangan. Dahil sinabi ni Jesus sa aklat ng Matthew 6:26 na tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim, ni nag-aani, ni nag-iimbak sa mga kamalig, ngunit ang inyong Ama sa langit ay nagpapakain sa kanila. Hindi ba kayo ay mas mahalaga pa kaysa sa kanila? Kaya naman dinedeclare po namin na hindi kami pababayaan ng aming Panginoong Diyos. Mabibigyan kami ng lahat ng mga bagay na kailangan namin. Dahil sinabi po ni Jesus sa aklat ng John 10:10 na naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Kaya naman dinedeclare po namin na ang buhay na ibibigay sa amin ni Jesus ay buhay na puno ng mga pagpapala at kasaganaan sa lahat ng aspeto.
Dahil sinabi po ninyo sa aklat ng Psalm 23:1 na ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magiging kulang. Kaya naman dinedeclare po namin na walang kulang sa aming mga buhay dahil ang aming Panginoong Hesukristo ay siyang gumagabay sa amin. Dahil sinabi po ninyo sa aklat ng Malakay 3:10 na dalhin ninyo ang buong ikpo sa silungan ng kayamanan upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako rito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksang sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang pagpapalang hindi ninyo makakaya. Kaya naman, dinedeclare po namin na dahil nagbibigay kami sa inyong gawa, bubuksang ninyo sa amin ang mga pintuan ng maraming biyaya. Dahil sinabi po ninyo sa aklat ng 3 John 1:2 na minamahal, ipinanalangin ko na magtagumpay ka sa lahat at maging malusog tulad ng pagtagumpay ng inyong kaluluwa. Kaya naman dinedeclare po namin na tagumpay sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay ay dumarating sa amin ngayong araw na ito. Dahil sinabi po ninyo sa aklat ng Isaiah 54:17 na walang sandata na ginawa laban sa iyo na magtatagumpay at ang bawat dilang babangon sa husgado laban sa iyo ay inyong hahatulan. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya naman dinedeclare po namin na walang plano ng kaaway laban sa amin na magtatagumpay. Protektado kami sa lahat ng mga atake ng demonyo. Dinedeclare po namin ngayong umaga na kami ay mga anak ng hari ng lahat ng mga hari. Dinedeclare po namin na ang dugo ni Jesus Christ ay tumatakip sa aming mga buhay at sa mga buhay ng aming mga pamilya. Dinedeclare po namin na kami ay higit pa sa mga nagsasatagumpay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dinedeclare po namin na ang lahat ng mga hadlang sa aming mga daan ay naalis na sa ngalan ni Jesus. Dinedeclare po namin na ang mga bintana ng langit ay bukas sa aming mga buhay. Dinedeclare po namin na ang araw na ito ay magdadala ng mga magagandang balita, mga solusyon sa mga problema at mga sagot sa matagal na naming mga panalangin. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, habang pagtatapos na ang aming panalangin na ito, nais po namin na magpasalamat muli sa inyo sa lahat ng mga biyayang natanggap namin mula noong nagsimula ang panalangin ito. Salamat dahil narinig ninyo ang bawat salita na aming nasabi. Salamat dahil nakita ninyo ang bawat luha na aming naiwanan sa harapan ninyo. Salamat dahil naintindihan ninyo ang mga hiling namin kahit hindi namin kompleto nasabi. Salamat dahil kasama namin kayo sa buong oras ng panalangin na ito. Salamat dahil ngayon pa lamang ay nagsisimula na kayong sumagot sa mga kahilingan na aming iniharap sa inyo. Salamat dahil ang mga sagot na ibibigay ninyo sa amin ay mas magaganda pa kaysa sa mga hiniling namin. Ngayong palabasin na namin ang panalangin na ito, Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng mga oras na natitira sa araw na ito. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat lugar na pupuntahan namin, ang bawat taong makakasalamuhan namin, ang bawat usapan na magkakaroon kami, ang bawat trabahong gagawin namin. Gabayan po ninyo ang bawat hakbang na gagawin namin upang maging ayon sa inyong kalooban ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa amin. Humingi po kami na maging sensitive kami sa mga whispers ng inyong espiritu sa buong araw na ito. Kapag may mga tao na dadaan sa amin na kailangan ng tulong, bigyan po ninyo kami ng malasakit na tumulong sa kanila. Kapag may mga oportunidad na makapagbahagi ng testimonya tungkol sa inyong mga gawa, bigyan po ninyo kami ng tapang na magkwento. Kapag may mga pagsubok na dadaan, bigyan po ninyo kami ng faith na magtiwala sa inyong mga plano. Ipinagkakatiwala din po namin sa inyo ang mga oras na matutulog kami mamaya. Bigyan po ninyo kami ng mahimbing na tulog na magbibigay ng sapat na pahinga sa aming mga katawan at isipan. Bigyan po ninyo kami ng mga magagandang pangarap na magpapakita ng mga magagandang bagay na paparating pa sa aming mga buhay.
Protektahan po ninyo kami sa buong gabi laban sa lahat ng mga kasamaang maaring lumapit sa amin. Samantala, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang continuity ng inyong mga gawa sa aming mga buhay. Hindi po namin kailangan na mawala ang kumpiyansa namin sa inyo kahit may mga araw na hindi ganun ka-obvious ang inyong mga ginagawa. Alam po namin na kahit hindi namin nakikita, patuloy pa rin kayong gumagawa ng mga milagro sa aming mga buhay. Alam po namin na kahit may mga antay na ginagawa namin, ang mga sagot ay paparating na. Alam po namin na ang timing ninyo ay laging perpekto at ang mga plano ninyo ay laging magaganda. Kaya naman, Panginoong Diyos, hinuhulog po namin ang lahat ng mga alalahanin namin sa inyong mga kamay. Renewable po namin ang aming commitment na magtiwala sa inyo sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Renewable po namin ang aming pangako na sumunod sa inyong mga utos at maging mabubuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa amin. Renewable po namin ang aming dedication na gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Mga kapatid na nanonood ngayong umaga, pagkatapos ng panalangin na ito, nais kong anyayahan kayo na magbahagi sa comment section ng inyong mga testimonya tungkol sa mga sagot sa panalangin na natanggap ninyo. Ito ay magiging encouragement hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga kapatid na nanonood din. Kung may mga specific na prayer requests kayo na nais ninyong ipanalangin namin, huwag kayong magatubiling i-share din sa comments. Magkakaroon kami ng community ng mga nagdadampayan na magkakapatid sa panalangin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, i-click ninyo ang subscribe button at i-press din ninyo ang notification bell upang updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na ia-upload namin. Marami kaming mga panalangin para sa iba't ibang mga pangangailangan. May mga panalangin para sa finansya, para sa kalusugan, para sa mga relasyon, para sa trabaho, at marami pang iba. Lahat ng mga panalangin na ito ay ginagawa namin na may puso ng pagmamahal para sa mga kapatid naming nanonood. Mag-share din kayo ng video na ito sa inyong mga friends at family members na nangangailangan ng encouragement sa panalangin. Mayroon kayong kilala na stressed sa trabaho, may kakilala kayong may mga sakit, may kakilala kayong naghahanap ng solusyon sa mga problemas, isend ninyo sa kanila ang link ng video na ito. Hindi ninyo alam, baka ang panalangin na ito ay maging sagot sa kanilang mga pangangailangan. Sa lahat ng mga nanood mula simula hanggang dulo ng panalangin na ito, pagpalain nawa kayo ng aming Panginoong Hesukristo sa araw na ito at sa lahat ng mga araw na darating. Pagpalain nawa kayo ng kalusugan, kapayapaan, kasaganaan at kasiyahan. Pagpalain nawa ang mga pamilya ninyo at lahat ng mga mahal ninyo sa buhay. Pagpalain nawa kayo ng mga solusyon sa lahat ng mga problema na kinakaharap ninyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ, nagdadaan ang lahat ng mga biyayang ito sa inyong mga buhay. Amen at amen. Magkaroon kayo ng napakagandang araw, mga kapatid. Makikita namin kayo sa susunod na panalangin.